everyone. I am your teacher Hazel and welcome to my channel. So, dito mag-share ako ng mga practical tips or personal experiences at mga helpful guides para sa mga gustong maging ESL teacher, lalo na sa mga beginners tulad ko noon. Okay, so here are the step-by-step guides sa pag-apply bilang ESL teacher. Okay, so number one, syempre, alamin mo muna kung para sa iyo ba ang ESL teaching. Tanungin mo muna yung sarili mo, mahilig ba ako sa English? Gusto ko bang magturo sa mga bata, sa teens or adults? Or kaya ko bang magsalita araw-araw in English? Kahit minsan nauubos na yung energy mo. Okay, so kung yes, ang sagot mo, good sign na yan na bagay sa iyo ang ESL teaching. Number two, of course, i-ready mo yung mga requirements. So, syempre, bago ka mag-apply, kailangan kompleto yung mga basic na documents at equipment. Okay, so ito yung mga requirements na kadalasan na hinihingi ng mga ESL companies. Of course, number one, yung updated resume. So, syempre, nakalagay dyan yung mga experiences mo. Kung meron man, yung educational background at yung contact information mo. And next, yung self-intro video. So, short video, 1 to 2 minutes lang para maipakilala mo yung sarili mo sa future students mo or sa recruiters. Okay, number three, yung valid ID. So, of course, yung proof of identity. Or kung meron ka mang TESOL or TEFL certificate, so optional naman ito, pero malaking bagay to, malaking tulong to para mapansin ka nila. No, kapag meron kang TESOL or TEFL certificate. So, equipment, of course, you must have a good internet, headset with mic, or noise cancellation, laptop, PC, at syempre, dapat nasa tahimik na teaching space ka. Okay, so, tips lang, ano po, kahit wala kang experience, pwede ka pa rin mag-apply. Okay? Kasi some companies nag-a-accept sila ng mga beginners, lalo na kapag nakita nilang may potential ka, lalo na kapag nakita nilang magaling ka. Okay, so next, gumawa ka ng account sa mga ESL platforms. Okay, so maghanap ka ng mga legit na ESL companies at gumawa ka ng account. Kasi ah, minsan may application form sila online. So, itong mga ESL companies na to, meron silang application form online, katulad ng Preply, Ingo, Lingostore. Yung Preply kasi is flexible at ikaw yung mag-set ng rate mo. Okay, so sa Ingo naman, may ready lessons na sila. Sa Lingostore, tulad ng dati kong company, so sa mga bata lang siya, for kids, so simple lang yung mga requirements niya. Sa 51 Talk, the ACAD SOC, and yung ibang or other companies, may mix ng learners sila from different countries. Hindi tulad ng Dingo Store, lahat lang sila mga Chinese. Okay, so sa ibang companies, mixed learners na sila. Okay, from different countries na. So tip ko lang, mag-apply ka sa maraming platforms para mas maraming chances na ma-hire ka. Okay, so pang-apat, i-prepare mo, of course, ang self-introduction video mo. So dito, tinitingnan ng recruiters or ng students kung confident ka, kung paano ka magsalita, at kung gaano ka ka-friendly. Okay, so ang usual format ng self-introduction video ay yung name mo, syempre, you have to introduce yourself, where you're from, yung background or experience mo, kahit volunteer or, sorry, tutor lang, okay? At kung ano yung teaching style mo or like, fan ka ba, patient, or interactive, okay? So, dapat mag-practice ka sa mock interview or yung demo class mo, okay? Kasi some companies, nagpapagawa sila ng mga demo teaching para makita kung paano ka magturo. At minsan, may mga script na din silang binibigay. So, dito, tinitingnan nila yung clarity ng voice mo, how you handle the students, lalo na kung bata, at kung paano ka magturo. Fun ba, engaging, interactive. Okay, so, tips ko lang sa'yo, or tip ko lang sa'yo, mag-practice ka sa harap ng salamin or sa mga kaibigan mo para mawala yung kaba. Okay, so, pang-anim, ay attend interviews or demo class. Okay, so pag nag-invite ka na, or pag invite ka na for interview or demo, be professional and be prepared. Okay? Kahit online lang, dapat nakaayos ka, maging confident ka, tapos huwag kang matakot magkamali. Okay? So, dapat nakasmile ka lang at ipakita mo na passionate ka sa pagtuturo. Okay? So, pang-pito, kapag hire ka na, basahin mo mabuti yung contract. Before ka magsimula, basahin mo dapat yung kontrata mo or terms ng platform. I-check mo yung rate per hour, yung work hours, kung flexible ba or fixed. Sa pagdating naman sa mga penalties, kung may no-show ka ba or late, so sa payment method naman, pwedeng GCash, PayPal, bank, or etc. Okay, so tip ko lang sa'yo, mag-ask ka ng questions kung may hindi ka maintindihan.
Okay, so last, start teaching and keep improving. Okay, so congratulations because once na na-hire ka na, tuloy-tuloy na yan. Pero tandaan, learning doesn't stop. Okay, so habang nagtuturo ka, natututo ka rin. So keep improving. At mag-ask ka ng feedback from students. And watch other ESL teachers sa YouTube or mag-join ka online sa mga ESL companies para sa mga tips. Okay, so tip ko lang, be consistent and enjoy the journey. The more you teach, the better you become. Okay, so kung gusto mo matuto kung paano mag-apply, gumawa ng intro video, at kung ano mga platforms ang legit, just subscribe and click the notification bell para updated ka. So like and share this video kung helpful siya, and let's grow together in our ESL teaching journey. So see you in my next video. Bye!